Kindergarten. Ikalawang markahan. Ika-10 linggo. Kabilang tayo sa isang komunidad. Nakatutulong kami sa pangangalaga ng aming komunidad. Unang araw. Basahin natin ang mensahe. Panatilihin nating malinis ang ating paligid upang ito ay maganda at maaliwalas. Pagmasdan ang mga sumusunod na larawan, ano-ano ang napansin ninyo? Paano natin mapapanatiling malinis ang ating paligid? Mapapanatiling malinis ang paligid sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng basura, pagre-recycle, at regular na paglilinis ng kapaligiran. Letrang K. Bilang 15. Ikalawang markahan. Ika-10 linggo. Ikalawang araw. Mensahe: mahalaga ang tubig at kuryente, at hindi dapat na naaksaya ang mga ito. Paano natin maiiwasang mag-aksaya ng tubig at kuryente? Mga paraan upang maiwasan ang pag-aaksaya ng tubig. Isara agad ang gripo kapag hindi ginagamit. Gumamit ng tabo at timba sa halip na hose. Ayusin agad ang mga tumutulong gripo. Magtipid sa paggamit ng tubig sa araw-araw, gamitin ang tubig ulan. Huwag maglaro ng tubig upang hindi masayang ito. Mga paraan upang maiwasan ang pag-aaksaya ng kuryente. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. Bunutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Gumamit ng energy-efficient na appliances. Buksan ang bintana sa halip na gumamit ng electric fan o aircon. Iwasan ang labis na paggamit ng gadgets o telebisyon. Mga bagay na nagsisimula sa letrang K. Kapa, kaba, keso, kilo, kuya, kubo, kuko, kalabasa, kape. Ikalawang markahan. Ika-10 linggo. Ikatlong araw. Mensahe: itinatapon at ibinubukod natin ng tama ang ating basura. Mahalaga ang mga halaman at puno, at dapat nating inaalagaan. Ano ang wastong pagtatapon at pagbubukod ng basura? Paano natin pangangalagaan ang mga halaman at puno? Pagbubukod ng basura. Nabubulok o biodegradable. Di nabubulok o non-biodegradable. Mga halimbawa ng nabubulok o biodegradable. Balat ng prutas at gulay. Papel o dyaryo. Dumi ng hayop. Tuyong dahon at sanga. Panis na pagkain. Carton. Balat ng itlog. Kabibi o mga shellfish. Mga halimbawa ng di nabubulok non-biodegradable. Mga plastic na bote. Basag na salamin at gamit. Metal. Lata. Gulong. Bote. Styrofoam. Plastic na bag. CDs at DVDs. Tiles. Tupperware. Sapatos na goma. Tela mula sa synthetic na materyales. Other plastic waste. Aluminum. Magbasa tayo. Ka. Ke. Ki. Ko. Ko. Ikalawang markahan. Ika-10 linggo. Ika-4 na araw. Mensahe: kahit ang mga luma at gamit ng bagay ay maaari pa ring mapakinabangan.
Mga halimbawa ng papel: bond paper, kartolina, construction paper, Manila paper, newsprint, specialty paper, tissue paper, scratch paper. Mga halimbawa ng bakal: pako, tornilyo. Mga halimbawa ng mga plastik: plastik na bote, plastik na baso, plastik na kutsara at tinidor, plastik na bag, plastik na lalagyan, plastik na straw, plastik na balde. Mga halimbawa ng goma: goma ng sapatos, goma ng gulong, goma ng banda, goma ng globo, goma ng tsinelas, goma ng rubber band. Mga halimbawa ng babasagin salamin: baso, bote, salamin sa bintana, salamin sa lamesa, salamin sa cellphone, salamin sa opisina. Alamin natin ang tatlo: reuse, gamitin muli; recycle, ay recycle; reduce, bawasan. Mga halimbawa ng reuse: tumbler, plastic na refill bote, carton, garapon. Lumang damit, lumang gadget, lumang kahoy, dyaryo o magazine. Mga halimbawa ng recycle: plastic bags, plastic bottles, magazines, lumang papel, aluminum cans, glass bottles, gulong, batteries, styrofoam. Mga halimbawa ng reduce o bawasan: metal straw o bamboo straw. Reusable bags, lumang tela bilang basahan, gumamit ng digital files, gumamit ng refillable containers kaysa single-use sachets. Mga paraan ng reduce: iwasan ang paggamit ng disposable utensils, gumamit ng rechargeable batteries, gumamit ng reusable tumblers at bottles. Ay repair ang sirang gadget sa halip na bumili. Sell and profit or charity. Ano ang mga maaari nating gawin sa mga luma at di na ginagamit na bagay? Ano-ano ang mga maaaring paggamitan ng basyong plastik na bote? Beginning letter K words. English. K, key, K, kid, K, kiwi, K, kite, K, koala, K, kitchen, K, kettle, K, king, K, kangaroo, K, kiss. Ikalawang markahan, ikasampung linggo, ikalimang araw. Mensahe: kailangan nating palitan ang mga napagkukunang yaman na ating ginamit. Upang mapanatili ang balanse ng kalikasan at matiyak ang patuloy na supply ng mga yaman para sa mga susunod na henerasyon. Ang mga sumusunod ay ilang paraan upang gawin ito. Pagtatanim ng mga puno upang mapalitan ang mga naubos na kahoy at mapanatili ang mga natural na yaman. Pag-recycle.